Hello guys, it's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D. Sa video ito pag-uusapan natin ang mga bagay nga patungkol nga sa nangyari sa Uzumaki clan at kung gaano nga ba kalakas ang leader nito na si Ashina Uzumaki. Ang isa nga sa pinaka nagustuhan ko sa panonood ng Naruto bukod nga sa mga karakter nito ay dahil na rin sa mga clan, kung saan ang mga clan na ito ay meron ngang iba't ibang katangian at ability, kung saan ang ability na ito ay ang nagsisilbing pagkakakilanlan sa kanila. Katulad na lamang ng mga Uchiha clan na mayroong Sharingan, ang mga Hyuga clan na mayroong Byakugan. Ngunit hindi lahat ng clan na ipinakilala sa Naruto universe ay nag-i-exist pa rin. Dahil ang ibang clan dito ay wala na at mangilan-ngilang miyembro na lamang ang natitira sa kanila. At kung mapapansin, karamihan nga sa mga clan na ito ay malalakas pang angkan. Katulad na lamang ng Uchiha clan na kung saan ilang miyembro na lamang nito ang natitira dahil sa naganap na massacre. Kung saan halos lahat ng miyembro nila ay pinatay. Pero bukod nga dyan, ang pinaka-aking sinasana-sana sa lahat ng angkan na ito ay ang Uzumaki clan. Ang angkan na pinagmulan ni Naruto Uzumaki. Ngunit sa kasamaang palad, katulad ng Uchiha clan, ang Uzumaki din ay nawala at iilang miyembro na lamang nito ang nabubuhay o ating nakilala. At ang clan na ito ay pinapaniwalaan nga na minasacre din. Ang Uzumaki clan ay nagmula sa village na kilala sa pangalan na Utsujigakure. Katulad ng Senju clan, sila rin ay descendant ni Ashura Otsutsuki. Sila ay kilala din sa pagkakaroon ng mahaba at pulang buhok. Ang Senju at ang Uzumaki ay naging matatag ang samahan hanggang sa nagpakasal ang isa nga sa mga miyembro nito, at ito nga ay si Hashirama at si Mito Uzumaki. Ang Uzumaki clan ay isa sa pinakamalakas na angkan kung saan sila ay nagtataglay ng strong bloodline at massive chakra reserve, at ang ilan nga sa mga makakapagpatunay nito bukod kay Naruto ay si Mito at si Kushina Uzumaki, kung saan ang dalawang ito ay kilala dahil sa sila ay nagtataglay ng napakadami at makapangyarihang chakra, kung saan capable sila upang masuppress ang tail beast, kung saan ito rin ang naging dahilan kung bakit sila ang napili bilang maging Jinchuriki ng Nine Tails. Bukod nga dyan, ang Uzumaki clan din ay nagtataglay ng formidable Fuin Jutsu or ang sealing technique. Sila rin ay tinaguri ang originator ng halos lahat ng Fuin Jutsu na ginagamit ng Konoha, at dahil ito kay Ashina Uzumaki, dahil sa siya ay matalik na kaibigan nga ng Senju clan. Sa lahat nga ng Fuin Jutsu, ang isa nga sa pinakamakapangyarihan na ginagamit nila ay ang Reaper Death Seal, kung saan sinusummon nito ang Shinigami o ang Death God. Bukod nga dyan, kilala nga rin sila sa pagkakaroon ng mahabang buhay. Ito ang dahilan kung bakit ang mga miyembro nito ay nagtataglay ng very strong life force at longer lifespan kung ikukumpara sa ibang mga ninja. Ang patunay nga dito ay si Mito Uzumaki. Kung matatandaan, siya ay nabuhay sa panahon ni Hashirama at ni Tobirama, at naabutan pa niya ang pagiging Hokage ni Hiruzen Sarutobi. Ito pa, kung matatandaan, kapag ang tail beast ay na-extract nga sa Jinchuriki nito, ito ay mamamatay. Ngunit sa case ni Mito, kahit na na-extract na sa kanya ang tail beast ay hindi pa rin ito namatay. At sa case naman ni Kushina, kahit na nangyari ito sa kanya, still nagawa pa nga rin niyang malabanan ang tail beast at isuppress nga ang kapangyarihan nito. Kung matatandaan pa, bukod nga dyan sa mga nabanggit ko, ang ilang miyembro din katulad nga ni Kushina at ni Karin Uzumaki ay may kakayahan upang gumamit ng adamantine sealing chain. Pero ito, gaano nga ba kalakas ang leader ng Uzumaki clan na si Ashina Uzumaki? Bilang isang Uzumaki, si Ashina ay nagtataglay ng powerful life force. Isang patunay na dito ay ang pagiging active niya sa labanan o pagiging active niya sa pagiging isang ninja sa kabila ng kanyang katandaan. Dahil usually, yung ibang mga ninja ay hindi na gaanong ka-active kapag ganito na nga ang edad. Kung mapapansin, siya rin ay mayroong dalawang espada sa kanyang likuran na maaaring nangangahulugan na siya rin ay magaling o marunong pagdating sa kenjutsu o paggamit ng espada. Kumpara nga sa ibang Uzumaki clan member, si Ashina ay mas proficient pagdating nga sa paggamit nga ng Fuin Jutsu, kung saan mistulan ngang ang galing niyang ito ay walang kapantay.
nagagawa nga niyang masil ang beast sa loob lamang ng ilang segundo. Dahil dito, siya ay tinaguri ang forefather ng Fuwin Jutsu ng Konoha. Pero ito nga, ano nga ba ang naging dahilan kung bakit nawala ang Uzumaki clan? Sinasabing minasakar ang buong Uzumaki clan dahil na rin ito sa kanilang napakalakas na kapangyarihang tinataglay. Bukod nga dyan dahil na rin sa ability nila na nakakapagsil ng non-living at living things. Dahil dito ang ibang mga village ay natatakot nga sa kanila, maliban na lamang sa Konoha. Upang matapos ang takot na nararamdaman ng ibang village, sila ay lihim na nagplano upang tapusin ang angkan ng Uzumaki, upang hindi na sila muling mag-exist at pati ang takot na nararamdaman nila ay mawala na rin. Ito ay sa kabila ng hindi naman ginagamit ng Uzumaki clan ang kapangyarihan nila sa masama. Bagkus kung matatandaan, sila pa nga ay tumutulong. Dahil sa ginawang ito ng mga ibang village, ang Uzumaki clan ay nawala at pati ang village na pinagmulan nila ay nawasak na rin bago pa man dumating ang Konoha para sila ay iligtas at tulungan. Pero kung nagtataka kayo kung papaano nga nakasurvive ang ilang Uzumaki clan na nakilala natin, sila ay hindi napasama sa massacre dahil sa sila ay wala sa Usushigakure noong naganap ang pagpatay na ito. Pero kahit na ganito ang nangyari sa kanilang angkan, kung mapapansin sila ay never na nag-isip ng paghihiganti sa ibang village na may gawa nito sa kanilang angkan. Pero naisip nyo ba guys, paano kung nag-i-exist or meron pa rin ang Uzumaki clan? Ano kaya ang maaaring mangyari? So may ilang mga teorya nga na lumalabas nga patungkol dito. So may babanggitin nga akong ilan sa mga ito. Ang unang teorya dito ay hindi magiging Jinchuriki itong si Naruto, at pangalawa, maaaring hindi namatay si Minato at si Kushina. Ayon dito, pag nag-exist pa ang Uzumaki clan, hindi na magiging Jinchuriki si Naruto dahil masahanap sila ng isang Uzumaki na mas suitable upang doon isil si Kurama. Dahil sa si Naruto ay masyado pang bata during that time. Kung matatandaan din, di ba? Ginawa lang naman na isil ni Minato kay Naruto si Kurama dahil ito na lamang ang nakikita nga niyang paraan upang matigil at maikulong si Kurama. Kumbaga no choice na siya. Kahit na masama sa loob niya, lalong-lalo na kay Kushina na ayaw nga niyang mapagdaanan ni Naruto ang napagdaanan niya. Bukod pa nga dyan, sinasabi rin sa teorya na malaki ang chance na mabuhay sila Minato at Kushina dahil maaaring tumulong ang Uzumaki clan sa Konoha upang labanan at maisil ang Tail Beast na umatake nga sa Konoha. Hindi malayong mangyari ito dahil alam naman natin na ang Uzumaki clan at ang Konoha ay nagtutulungan. So ibig sabihin, kapag sumalakay ang Tail Beast sa Konoha, may katulong na si Kushina at si Minato upang isil ang Tail Beast na ito. So yan nga guys ang nangyari nga sa Uzumaki clan at kung gaano nga kalakas si Ashina Uzumaki. Pero kung kayo ang tatanungin, ano sa tingin nyo, ano kaya ang mangyayari kapag meron pang Uzumaki clan? I-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box, at dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!